Ask ko lang po sana kung karapatan po ba ng pastor na i-follow up ang tithes ng mga members sa church. Hello! Kamusta po ang bawat isa? Welcome ulit sa ating Payong Kapatid. Ayun po, bago ako magsimula, meron pong papaalala lang po si attorney sa ating lahat. Nako. Hindi naman po ito pananakot, pero kung meron po kayong libreng oras, please click the subscription button at i-follow nyo kami sa aming Facebook page, Instagram, and YouTube din po ba? Meron sa YouTube. Kumakalat ng ating... Meron din po sa Spotify. Wow, may Spotify na rin tayo. Wow. So para lalo pa po kayong ma-bless and at least po makapakinig or ma-share to sa inyong family or friends, pwede nyo kaming i-follow dun sa mga kanya-kanyang platforms na yon. Okay? Yan, maraming salamat. So, Kuya Berwin, paano ba? Di para makarami tayo. Sige, Simulan na natin. Ito na po. Ito po ang unang humihingi ng payo sa atin, mga kapatid. Ask ko lang po sana kung karapatan po ba ng pastor na i-follow up ang tithes ng mga members sa church. Lalo na po yung mga nasa ibang lugar o ibang bansa. Na-discover po kasi namin as church leaders na nag-PPM yung mga pastor sa amin o sa kanila at tinatanong kung saan sila nagtatites. So, may karapatan daw po ba yung pastor na tanungin? Ganyan. Naku, bigat naman yun. Okay, ano? Una, siguro para naman maliwanagan tayo ng konti, ano ba itong tithing na to? Di ba? Kasi baka, alam niyo, na-discuss na natin to in the past, but it's good for us to review this para naman magkaroon tayo ng tamang concept sa tithing. In the Old Testament, yung tithing na yan, Kuya Erwin, kung mamarapatin mo ako, explain ko na yan. It's one way of acknowledging God as the source of all of our sustenance or provision. No? Kaya sinasabi ng Bible, even prior to the law, maging si Abraham expressed his gratitude by saying na kaya sa Genesis 14, 18 to 20, he was willing to give the tenth of whatever he received kay Melchizedek. Tapos kinonfirm ulit yan sa Hebrews. Sa Proverbs 3:9, honor the Lord with all your wealth, with the first fruit of all your crops. No, yung first fruit, yan nun. Bagamat hindi nabanggit yung tithes doon kasi yung condition ng tithes, yung 10% is from the first portion nung anumang kanilang harvest. So, although walang perang involved yan noon kasi agriculture yan, livestock yan. So, yun ang kanilang ibinibigay. But because of issue ng convenience, ginagawa din nila yan yung binebenta na lang nila tapos nagbebenta tuloy sila ng mga crops at anumang bagay i-offer nila sa temple na. So, ganun ang ginagawa. Ngayon, yung tithing actually supports God's work and God's people. So yun ang purpose niya. Kaya makita niyo sa Numbers 18, verse 21, Deuteronomy 14, 28 to 29. At ito ay act of obedience and trust. Ayan yung sinasabi sa Malakay chapter 3. Ngayon, ang tanong, sa New Testament, meron pa ba yan? Iba-iba ang pananaw ng iba't ibang scholars dyan. Kaya, hindi rin, iba-iba rin ang implementation ng iba't ibang mga ministries sa ganyang bagay. Kaya I don't want to judge kung mali ba yung ginagawa ng pastor nyo o tama. Pero sa amin, hindi naman namin gagawin yun. No? Kasi kung ito ay sa New Testament, we're acting by grace. Dapat it's an expression of our love for God. Hindi ito parang to gain merits from the Lord. Now, if ever we are to do it because we receive favor from God, no? Parang yung grace ni God naging totoo sa atin, so willingly give yung parang yung masaya sa ating puso, yung ganyan. And kung pinag-usapan 10%, kung yun ay 10% sa Old Testament ay bare minimum, hindi naman masama na sundin yung yung porsyento na yun kasi it's according to the proportion of your of your income parang ganon. So hindi naman masama, but of course sa New Testament sa totoo lang hindi sila masyadong concerned sa tithing. All things sila. All things belong to the Lord. Kaya sa Acts, magugulat ninyo, they're willing to give everything. Diba? Parang everything they own, it belongs to everybody.
pero kusang loob. At hindi basta kung kani-kanino binibigay. Binibigay talaga ito sa Apostles' feet, kung naalala niyo sa Acts. Pero kaya hindi sapilitan. Ang merong isang akala niya siguro sapilitan, nagkunwari pa si Ananias sa Sapphira. Yun, nagka-problema sa Sapphira. Patay! Nalala niyo? They claim to have given everything. Pero hindi na sabi ni Peter, bakit nyo kailangan magsinungaling? Hindi naman, inyo pa rin naman yan. Parang gano'n. Hindi naman required na kailangan ibigay nyo lahat. But why did you lie to the Holy Spirit? And why did you lie to God? So, yung pagbibigay talaga dapat bukal sa puso mo yan. Hindi naman yan, hindi naman yan parang pipiliting ka pa. So yun lang yung maaari kong sagutin. Tama ba yung ginagawa ng pastor o hindi? Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yun. I don't want to judge his motives. Baka naman kaya niya ginawa yan at maganda yung motive para hindi ka makalimot na ibigay yung nararapat sa Diyos. Baka nakalimot ka kaya papaalalahanan ko lang. Pero kung ang motive niya is to keep the tithes to himself or to the ministry niya, hawak niya, silang dalawa na lang Diyos mag-usap dyan. Di ba? Ayun. So, hindi natin talaga pwedeng husgahan yung motibo, no? Kasi yun sayo, we can only, of course, interpret the action, but we should never judge the motivation. Kuya Bong, nasabi niyo na po yung halos lahat, yung konteksto ng tithing, di ba? Sa akin po siguro maganda, tignan din natin kung ano yung relationship natin sa pastor natin. Kasi para mawala yung duda, mawala yung pag-aalala o pag-aalinlangan. Kasi sa akin po, limbawa, may pastor po ako. Limbawa, pastor ko si Pastor Bong. Pinagkakatiwalaan ko rin si Pastor Bong. May pagkakaunawa kami or naituro mo rin sa akin kung ano yung tamang tithing. Kaya hindi ako magtataka kung ifa-follow up ako. Para alamin kung saan nga ba napunta. Kung saan nyo dadalhin. Hindi ba? Importante rin po yun. Siguro, hindi ko na po alam kung gaano kalayo o kung gaano kalaki yung simbahan po ninyo. Pero mahalaga rin po yun na yung pastor ninyo na nire-respeto, pinapakinggan, yan po ang gabay ninyo eh. Yes. Diba? So dapat may tiwala kayo sa kanya. Mahalaga rin po yun. At maganda rin naman na inaalam ninyo, pero iba pa rin pagka isang pamilya kayo eh. Yes. Mas madali nyo mauunawaan kung bakit niya sinasuggest, tama ba? O tingin ninyo mali, pwede nyo pag-usapan. Ba? Tanungin niya ng diretso na. Tanungin niya ng diretso. Pastor, tama, very good yun. Kasi family. Tanungin nyo na kaagad yung pastor niyo, pa hindi na kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Di ba? Maganda rin yun. On the other hand, yung money matters kasi para sa mga ibang tao, masyadong private yan eh. Yeah, that's true. Ayaw nilang pag-usapan yan. I mean, ako naman nanagot sa Diyos. Akong nagbibigay. Alam ko naman, kunyari, yung mga iba, alam ko naman ang mga patakaran sa Biblia. Besides, sabi sa Bible ko He must give us, He has purpose in His heart. Yeah. Ibig sabihin siya magdi-decide. It's not the pastor who will decide. Siya mag-decide. Kasi God loves a cheerful giver. Yes. Yun. Ayun ang nais ng Diyos. Tsaka alam ko sa batas, bawal din yan, Yung parang sinasabi mo? Nagsusulisit. Solicit. Wala po ako nun. Tama, Hindi ko bawal po yung alam. nagsusulisit. Siguro sa batas kasi, ang termino niya kasi may karapatan ba yung pastor? So medyo mabigat yung hugot niya, di ba? Pag titignan natin. Isa-isay natin yung punto ng problema niya. Una, ang tanong niya is may karapatan ba si pastor na mag-follow up? So kung follow up naman talaga, wala namang karapatan legally. Kasi di ba, ang tithing naman, kung titignan natin, is a donation or deed of donation siya. So parang sa layman's term and legal term, di ba? So ang ibig sabihin naman ng donation is it is an act of liberality whereby a person give gratuitously. So ibig sabihin buong bukal sa loob niya na nagbibigay in favor of other person ng isang bagay o isang property. Ngayon, pag titingnan natin dun sa kanyang problema, una, may karapatan ba? Personally, pag sinabi natin karapatan, dapat may nagpapanukala. So, pag titingnan natin, ang church naman hindi authoritarian kundi by grace, 'di ba?
So, dun pa lang sa konsepto ng karapatan, wala. Pero dun sa donation, yung sa kanya o yung taong si counseling na or nagbibigay na makikipag-usap sa pastor at sa Diyos, di ba? Pero pag titignan natin yung mismong batas, yung mismong problema, ang sabi niya na discover po namin na nag-PPM sa iba. So, pag titignan mo dun sa problema niya, parang wala siyang personal knowledge, hindi siya finalo up din. O kung finalo up man siya, baka ito na yung tamang pagkakataon na nabanggit nyo na baka pwede nyo tanungin, pastor o brother, bakit po parang nararamdaman namin na medyo nagpa-follow up kayo sunod-sunod, ano yung konteksto? Kasi gaya po ng nabanggit ninyo, baka may ibang konteksto, tinatanong kamusta ba yung financial health mo? 'Di ba? Kasi parte ng financial health yung spiritual health mo. So, maaring ang tithing kasi is part of our accountability with the Lord at the same time stewardship din. So, baka concerned yung pastor na saan ka ba nagta-tithes? Parang ganon. Kasi ganon yung closeness nila gaya ng sinabi ni Ka Berwin. O kaya tanong niya na saan ka ba nagta-tithes? Baka kasi hindi siya i-consider mo siya na baka hindi ito yung kalooban ng Panginoon na paglagakan mo yung isang institusyon na to o maaaring kung hindi man church, doon mo na ilalagay yung pera na pinagkatiwala sa'yo ng Lord. So may iba't ibang konteksto. Pero ang mahalaga, dapat when we rebuke a person or our brothers and sisters, dapat personal knowledge. Dapat sa atin ginawa para hindi the basis of the kwento. Parang hindi hearsay. Hindi on the basis, yes. So parang, ang nabanggit pa doon, na-discover po namin. So napag-usapan na po muna nila. Ano si pastor na Kaya nga, naku po. roast. Ang tanong na po, may karapatan na ho ba sila mag-usap-usap? Oo, kausapin nila yung pastor nila. Yun, pwede po. Tama. Very good. So, basically, kung hindi ka komportable, di huwag ka magbigay. Kung saan naman loob yun eh. Kung feeling mo na oobliga ka, di wag. Pero kung magta-tithes ka rin lang naman, bigay mo siya kay God. Kay God mo siya ibigay. Hindi natin binibigay sa institusyon, hindi natin binibigay sa tao, sa Lord natin ibigay. Yan. Ang point of view ng mga ibang naman, yung tithe ng Old Testament, katulad yan ng tax ngayon. Kasi ang sinusuporta ng tithe, yung mga Levites at saka yung bagay patungkol sa templo. Tulad ngayon, ang nagpapatakbo, kasi nung araw nagpapatakbo yung yung temple Ano sila, theocracy. Pero ngayon, democracy, ang sinusuporta natin, yung gobyerno. Ngayon, whether magbigay ka o hindi, it's your duty. Parang yun lang. It's your duty. Ngayon, kung masama ang loob doon sa church na yun, siguro, the best would be to still give directly to the people, tumulong ka, o kaya sa church na gusto mong tulungan. Pero, ang payo namin kasi, kung saan ka nag-grow na church, doon ka magbigay ng tithes mo. Opo, kasi depende po nga kasi 'di ba sabi natin yung iba-ibang scholars, iba-iba yung treatment nila sa tithes Ngayon, may mga ilan na ang treatment nila parang taxation. So iba namang scholars sabihin nila hindi pwedeng taxation yan kasi during that time sa Malakay, they were under Medo-Persian Empire So ang taxation nila sa Iran o sa Iran, sa Persia, na Medo-Persia. So yung talaga yon for the temple. So again, maraming masalimot. Pero what I'm saying is this, each ministers naman, they're trying their best to teach their people according to what they think, according sa Bible. Since non-essential yan, hindi naman yan ma-affectuhan yung salvation mo. Hindi na pinag-aawayan. Pero kung tatanungin mo kami sa church namin, siyempre iba rin yung aming policies. And I don't want to overemphasize ours kasi baka naman ma-misinterpret ng iba. And we don't have enough time to discuss that. Pero ang punto rito, when you give, make sure that you give it to the Lord and give it cheerfully. Yun yung sasabi na alala ni Pastor ni Kuya Erwin kanina. So yun po. Kuya, may tanong. Paano kapag halimbawa ako, tither ako, pero nakita ko sa isang banda, may misappropriation ng church. Paano ko kaya masasabi yun? Dapat ba i-withdraw ko na lang yung tithing to? Hindi na lang ako magta-tithes dito kasi nakikita ko may misappropriation sila. O i-review ko ba sila? Ano po ba magandang gawin? Siyempre, when you give it to the Lord. Ngayon, yung misappropriation is another issue. So you complain about the misappropriation.
Kung may direct knowledge ka doon. Saka, attorney, siguro maganda dahil humingi siya ng payo, di ba? Sumulat ka muna sa amin. Para sasagutin ka namin. Hindi yung dumidiretso ka dito. Akala ko po kasi, pwede na. Oo nga po pala. Ate naman yun, ate. Sige na. Akala ko po yun yung kapalit. Sorry. Pasensya naman ho. Naisip ko lang. Sige, next time ha. Sige. Alright, sige. Ano pa, meron ka pa bang payo, hinihinga ng payo? Kasi alam nyo, sa pagkakataon to pinag-usapan natin mga issues na malapit sa salapi. No? Kaya yan isa sa mga kategorya nung tanong at payong hinihingi ay tungkol po doon sa tithing na yon. So kung meron na ho kami na ipaliwanag na bahagi na tungkol sa tithing na barayo, tanong nyo rin, hindi na namin po babasahin. Ano? Okay, eto po, Kuya Bong, Kuya Erwin, attorney, maganda rin po itong tanong niya. Ano po ang pwedeng paraan para makapagbayad sa mga pinagkakautangan ko kung ang salary ko po ay minimum at nagtatights naman po ako? Yun lang po ang tanong niya. Wow, tindi. Oo. Si Kuya Erwin. Ang isa sa mga narinig ko dyan, between paying your debt at saka giving your tithes, unahin mo muna yung utang. Kasi testimony mo yun eh. Nagbabayad, nagbibigay ka, yun ang narinig ko. Nagbibigay ka nga sa simbahan, malinis sa konsensya mo doon, pero ang witness mo sira. Kasi hindi ka nagbabayad. Mata-turn off pa yung mga tao sa'yo. Anyway, sa akin, sa una sa lahat, bakit ka nagkautang ng ganyan? Dapat you should discipline yourself para you live within your means. Pero kung hindi mo maiiwasan, ang mga creditor sa mga umuutang, ano yan eh, ang gusto lang nila, nakikipag-usap ka sa kanila. Ayaw nila yung pagtataguan mo sila. Mabangko man o individuals, gusto nila, pagkakausapin ka nila, ando doon ka. Saka hihingi yan ng mga promises o commitments kung kailan mo mababayaran. Kahit na paano magbigay ka, yun. So, hindi naman, palagay ko, it's not an impossible problem. Kaya naman isolve yan. Makipag-usap ka lang sa creditor mo. Tapos kung maiwasan mo yung utang, wag na muna ngayon. So, yun lang. Sa totoo lang, yung issue ng unahin ko ba yung tithes bago yung utang ko bago yung tithes. Sabi nga sa inyo, iba-ibang pananaw when it comes to tithing, no? Sa katulad ng isang binanggit ni Kuya Erwin, unahin mo muna yung utang bago yung tithes. Iba naman, sabihin la, unang utang mo rin sa Diyos yun, di ba? Pinagnanakawan mo yung Diyos. Yun naman yung isang kablahan. So, iba-iba. Pero, dun muna tayo sa financial management. Diba? Kung gusto mong maintindihan yung utang mo, sabihin na natin, unahin mo yung tithes mo, lagay mo yung tithes. Tapos, ano yung natitira mong pera? So, yung na 90%, isipin mo, alin dito ang essential na kailangan paggastusan at saka mga non-essentials. Kasi pwede mong tanggalin yung mga non-essentials. For example, coffee sa Starbucks. Hindi ako against sa Starbucks, kaya lang, mahal kasi masyado na pwede ka namang mag 3-in-1 na Nescafe. Parang gano'n, no? So, kung ihambing mo yung difference ng presyo, malaki ng pagbabago yon. So, pwede mo nang tanggalin yun. Ano ba mga possible na non-essentials? Sa halip na ikaw ay Jollibee, for example, or McDonald's, subukan mong Angel's Burger kasi buy one, take one. Parang, kumbaga, you try to study your in and your out. In mo, minimum. Baka naman may maisip kang ibang paraan to add some more in. Di ba? O yung mga ganon. Kasi lahat yon hinihingi mo rin ng payo mula sa Diyos. God will provide. No? And God provides in so many ways. Actually, basic 4 ways ng pag-provide ng Diyos. 1, through miracles. God uses miracle. Praise God. Kaya nagpadala siya ng raven, di ba? Kay Elijah. God uses people. God uses people. Katulad ng mga Israelites. The Egyptian provided for them. Magamit ang Diyos ang ganun God uses our hands, di ba? Kasi nga sabi yun, Lord, we use our hands to till the land, to earn. So, maraming paraan ang Diyos, no? Aside from the miracle, ganyan, yung provision. Then God uses what? Corporation, mga para meron tayong mapagtatrabahuhan. So, hanapin natin lahat ng mga possible income
generating na pwede mong gawin to add a little dun sa kinikita mo. Tapos, tingnan mo yung, ikumpara mo yung expenses, then yun nga yung sabi, don't live within your means, but start to live below your means para may matira sa pambayad ng utang o marahil pang ipon. Yun. So, iisipin mo yon. Then, ngayon sa utang na, lista mo rin yung mga utang mo. Ilan ba yung mga utang mo? So, pag nalista mo na lahat, tingnan mo ano yung mga pwede nang bayaran na dahan-dahan. Kaya ang tawag dyan ay, tawag nila dyan, at si David Ramsey yata nagturo nun yung snowball effect. Kunyari, kung may nagbabayad kang ganitong utang, kasi karamihan nabaon sa credit card bayad lang ng minimum, dapat tigilan mo na yon. Yung sabi yung pakita ka na, patigil mo na, tapos maggagawa ka, i-restructure mo yung pagbabayad ng utang. So ano yung kaya mong unahing matapos? Yung maliit. Sa una, bayaran mo na yon, bilangin mo kung ilang araw, ilang buwan, o ilang linggo mo mababayaran, pati yung interest. Tapos, pag nabayaran mo na, yung binabayad mo doon, idadagdag mo sa pangalawa. Hanggang sa pag nabayaran mo sa pangatlo, hanggang sa pinakamatagal na malaki, ngayon, hanggang sa maubos mo rin yon. Kasi ang problema, pag hindi ka tapos dito, hindi mo matatapos lahat. Kaya kailangan isa-isahin mo siya. Ganoon. So, kaya titingnan mo lahat yun. Pero ang una sa lahat, lista mo talaga lahat. Lista mo meron ka, lista mo yung wala ka, lista mo yung babayaran mo. Baka meron ka mga bagay na pwedeng mo ibenta. Benta mo yan. So, yung mga hindi naman na essential. Na feeling mo, wala naman ng gamit, mga ganun. Pwede na yon. Pwede mo na simulan sa mga ganung bagay. May kikwento ko sa'yo bago ako magtapos Merong isang mama, talagang lugmok. Sabi niya, Kuya, wala na talaga. Wala na, sadsad na ako. Di ko na alam nung gagawin ko. Parang gusto na magpakamatay. Nag-usap kami. O sige, simulan natin. Lista natin muna lahat ng meron ka. Nilista namin. Alam niyo kung magkano assets niya? 500 million. Wala na siya. Kaya nung compute ko yun, sabi ko, ako butik malaglag sa upuan at gusto ko na umiyak. Paano na ako? Kamag-anak mo to. Putik na yan, 500 million, wala ka na. Ano ako? Kuto. Kuto sa bigas. Ano yan? Di, sa totoo lang, minsan akala natin, sad. Pag nilista mo, saka mo lang talaga magkakaroon ka ng tamang larawan ng totoo mong kalalagayan. So, ito practical na paraan kasi nga bilang accountant, yun ang mga ina-advise ko rin sa mga iba kong mga kakilala na talagang medyo hindi nila alam paano gagawin ang kanilang paano i-manage yung kanilang mga pera. Pero sa ibang bahagi, tuturuan ko naman kung may pagkakataon na tuturuan naman kayo paano to i-manage talaga ng maayos. Pero minsan sa mga seminars namin yan, hirap gawin sa payo. Atungkol sa mga seminars, yun, baka makakatulong kami sa inyo. Ako, Kuya Bong, Kuya Erwin, attorney. Dahil po active akong artista nung araw, so kumikita po ako ng malaki. So yung standard of living mo ay mataas. Nawalan ka na ng trabaho, nalaos ka na. So hindi mo na ngayon ma-experience. Laos ka na ba? Opo, wala na po ako. Ano napapanood pa kita sa payong kapatid? Ayan, dyan na lang po. Kasi libre po ito. Sorry po. Hindi naman po. Ito pa pala. Possible. Yun na nga po. So ngayon, kasi nahihirapan siya makabayad. So ganun din. So may spiritual part din po yan kagaya sabi ni Kuya Erwin, di ba? Kaya pag tinanggap mo na nawala ka na, kailangan mag-adjust ka na ng pamumuhay. Isuko mo na sa Diyos lahat yon. So paanong paraan? Importante makakabayad. Gawin mo ang lahat para makabayad ka, kapatid. Ako po, na barangay po ako. Credit card. Lahat po ng mga gustong-gusto namin, bahay namin na ipundar ni Lara, sinuko namin sa Panginoon yun. Hindi na namin kayang bayaran. Baon na kami sa utang. Giniba po namin yun. Hanggang sa wala na kaming pag-aari. Yung sasakyan ho namin nun, binenta rin ho namin. Makabayad lang kami sa utang. Yes. Yun ho yung kagandaan na parang sinabi ni Kuya Erwin, yung testimony mo rin siya sa Panginoon di ba? Testimony mo yun, ang pag-uugali mo patungkol sa pag-iingat binigay sa iyo ng Diyos. So kami po hanggang sa puntong ito,
wala na po kaming, kumbaga, lahat na sabihin ng paligid ko sa buhay artista, sa buhay at pamilya namin, suko na ho lahat sa Panginoon yun. Pero may natitira pang bahay dyan sa Makati. Sino po? Kayo? Wala. May 3 na lang po sa Forbes. na lang. Hindi, wala po. Hanggang ngayon po, nangungupahan lang kami. Ano po ibig sabihin? Di ba? Huwag, kailangan ho magbayad. Unti-unti, credit card, naku, grabe ho, credit card ko no, Kuya Bong. Hanggang sa puntong ito, by God's grace, wala ho kaming utang. Sinurrender ho namin lahat sa Panginoon. Nagbayad kami unti-unti. Humarap po ako sa barangay. May nagpipicture pa ng buti. Hindi na lang po na social media ng gusto. Kaya lang, tanggalin natin yung hiya. Lahat yun harapin natin para maging matuwid tayo sa That's right. sa pagkatao natin, pagiging Kristiyano, Kuya Bong. Tama yun. Kasi, kumbaga, huwag mong takbuhan yung problema. Opo. Harapin mo. Tapos, pagkatapos mo harapin, maging strategic ka sa solusyon. Yun yung sinasabi ko kanina, na maging strategic ka sa solusyon. And, mabait ang Diyos, tutulungan niya tayo. Saka Yung walang nakukulong usap. sa utang. utang. Ganun. Ang malupit lang po doon, kapag merong deceit na pag niloloko na. May panloloko na. In-elevate yun as criminal cases. Tama nga. Kapag may panloloko na po na, ay ako, eto, ganito ako, ganyan. Pag may misrepresentation. Pero, bakit nga ba, pag titignan natin, bakit ba hindi nakukulong dahil sa utang? Kasi gusto ng, at least, binibigyan pa siya ng pagkakataon ng batas na makapagbayad. Kasi syempre, kapag nasa kulungan ka na, ano nang means ng tao para makapagbayad? So, kumbaga, repatriation pa rin ang batas eh. Pero again, gaya na nabanggit ninyo, babalik yan dun sa bakit ba tayo nagkautang? Kasi ang problema dyan is sometimes, minsan may konsepto tayo ng deserve ko to. Or sometimes we're living off dun sa expectations of other people around us. So, ang hirap lang is kapag may expectation ng tao sa atin, we want to perceived as something, okay ako. Ang mahalaga lang naman dapat is okay ako sa Diyos. No matter what people will say, ang mahalaga is, Lord, faithful ako of what you have entrusted to us. And kung ano man ang identity ko sa'yo, confident ako. Para nang sa gayon, hindi magkapatong-patong yung needs natin. And if ever na may mga unprovided needs tayo, ang Diyos naman ang tatay natin, di ba? Even if the sparrows nga is being provided, how much more pa tayong anak ng Diyos. Kaya ang maganda is, kung nasan yung treasure natin, sometimes nandun yung puso natin. Kaya tatanungin natin, check your heart and check your motive. Tiyakin natin, yung treasure natin nasa Diyos. Amen. Kaya, alam nyo, narinig nyo yung mga payo na yun. Napaka-importante ho nun, no? Na we have to lower down our lifestyle, we need to live below our means kasi hindi man tayo for His to impress people eh. We are here to live to glorify God. So, yun ang pinaka-importante. So, you can pay as long as may clear understanding ka na ayaw ng Diyos na hindi tayo nagbabayad ng utang. And let me just end with the words from Psalm, the wicked borrows and they do not repay. Kaya ang Christian madalas hindi naman talaga nagnanakaw eh. Hindi lang nagsasauli ng hiniram. Pareho lang, di ba? Sinauli ko na yung hinirap. Napansin niyo? Yun ang dahilan kung bakit akala natin we're righteous, ganyan. Pero sa totoo lahat tayo may kasalanan na ayusin natin ang Diyos. Hangad niya tayong tulungan, kaya nga tayo niligtas sa kasalanan. Kasi hindi mabuti sa atin yon, makakasira sa atin yon. Yan, so, yun po. Para sa akin, kung personal din lang, hindi business, hindi gagamitin sa negosyo, huwag na kayong uutang. Sabi nga ni Kuya Bong, live within or even below your means eh. Kasi naranasan ko na rin yan, yung mga may utang kaysa walang utang. Mas masarap matulog kung wala kang utang. Totoo. You have peace of mind. Besides, hindi naman masama umutang kasi sabi ni Pablo, owe no man anything. Don't owe him anything except to love one another. So, kung may pagkakautangan ka, yung utang na pagmamahal o pag-ibig sa kapwa. Good. Alright. Sige, Kuya Will, bigyan mo na yung mga final lang natin para
Oo naman. Hindi na nga yun. Hindi na nga yun. Oo naman. Except to love one another. Yun. Between, death and love. Okay lang yung kwan. I am indebted to you because I still need to show love. Mga ganun. Good. Alright. Yes. Siguro kung papipiliin kung magpapautang o ikaw yung mangungutang, mas masarap yung nagpapautang na lang. Um, Pero, ang pinakamaganda is yung nagpapautang tayo ng may pagmamahal sa kapwa, 'di ba? Na ang punto ng Panginoon is magpakita tayo na tayo ay naging mabuting testimony on how we walk, on how we manage our finances, and especially na hindi rin tayo naka-offend ng ating brothers and sisters. So, at least kung makita nila tayong naglalakad, nakita nila na ito ay tapat. Kaya nga sabi ni Kuya Erwin is, kausapin lang. And be diligent din sa ating lahat ng transactions. 'Di ba? Na pag-pray mo sa Lord, maaring business dealings. So pag-pray mo sa Lord, ito ba ay tama? Ito ba ay tamang transaction, kontrata na dapat pasukan ko? Otherwise, dun tayo mismanage kasi we don't ask for wisdom. So, above all else, ask wisdom in every day of our lives para guided tayo. Di naman madamot ang Diyos natin sa pagbibigay ng wisdom. In fact, gusto nga niya is to give us a life that is abundant. Ako po, yung kagaya po na sinabi ni Kuya Erwin, mas masarap po matulog talaga ng walang utang. Pero yung iba, alam ko naman na kahit may utang kayo, nakakatulog kayo. O kaya talaga hindi kayo makatulog, kaya hindi nyo problema yun kasi nga ang dami nyo iniisip. But kidding aside po, yun ang pinakamagandang siguro mapapayo ko sa inyo, pamuhay ho na simple. Kung kinakailangan, wag magsasakyan, wag ho kayo magsasakyan, mag-commute lang kayo kung hanggang doon lang yung pera ninyo. Kung ang pamalengke nyo, dating 5,000, ngayon 2,000 lang, hanggang doon lang po muna. Tiis-tiis lang po muna and the Lord will provide. Sabi nga where God guides, He provides. Diba? So hindi nagkukulang ang Diyos. Simpleng buhay, walang problema, konting-konti lang. Very good. Alam niyo ho, kaya ko laging sinasabi, live below your means. Kasi pag within the means, break even ka lang So wala kang opportunity to be generous to others. Wala kang opportunity to repay kung umiutang ka. Kaya when you live below your means, at least meron kang surplus. Kaya naman, paano natin ginagawa yon? Una, understand your mission in life. Kasi pag yung mission na binigay ng Diyos, He is also our provision. Kaya nga vision. It is vision, kaya yung may vision siya for you that He will provide also yung a-accomplish mong vision. So, wag nating isipin yung pera. Ang isipin natin, ano yung pinagagawa ng Diyos sa akin? Kung ito pinagagawa ng Diyos sa akin, ipoprovide ng Diyos to sa akin. So, I need to follow His instructions step by step. Di ba? Kaya wag din naman tayo magpalimitan na okay, ganito na lang buhay ko. Kung gusto kanyang paabutin sa isang bagay para lang maministeryan sila. I remember there was a time that I had to buy a very expensive car just to reach out a friend who happens to be listening to those who are driving that kind of car. O, di ba? And God provided. And after ko ma-accomplish yung mission ko, binenta ko na. Ganun lang ang buhay. Parang it's always based on His mission. Kasi if it's God's will, it is God's bill. Pero, maging matalino kan talagang sundin yung paraan ng Diyos. Paano gumastos, paano kumita, kasi tatandaan ninyo, glorify Him in earning and in dispensing because the money we have is not ours. They belong to Jesus. So, yun po. Kaya sa buhay natin, dami natin pinagdadaan ng bagyo, mapapera, relasyon. Kaya naman, anuman pagdaanan ninyo, umulan man. Kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid! Yahoo!